So ayan na, magandang morning mga idol. Una po sa lahat, siguro kakaiba ang ating reaction video kasi nandito tayo ngayon. Ang background ko ay palaisdaan. Ayan, i-ano ko lang kayo sa ating background. Ayan, puro palaisdaan yan. Okay. So magbigay lang tayo mga idol ng reaction doon po sa pagkikita ni Ka-Business at ni Jinky nung pong panahon na patuloy nilang hinahanap si Bong. Nagkaroon po ng pagkakataon na matanong ni Mr. Ka-Business si Jinky. Kumbaga masinsinang pag-uusap. Alam niyo mga idol, humanga ako, bumilib ako doon kay Jinky. Kasi una, nakita ko yung unconditional love na namumutawi sa puso ni Jinky. Kakaiba po yung kanyang pag-ibig na binibigay po kay Bong. Kasi talagang nung tinanong ni Mr. Ka-Business si Jinky kung mahal na mahal mo si Bong, walang pakundangan sinabi niyang upo. And then, nung inamin niya na yung unang nakita niya si Bong, na natagpuan na nila Intoy, naghalo yung kanyang emosyon. Dalawang emosyon yung namutawi sa kanyang puso, di ba? Naiyak siya sapagkat natutuwa siya, and at the same time, naawa siya kay Bong. So, yan po mga idol ang isa sa napakagandang indicator na talagang totoo ang pagmamahal ni Jinky para kay Bong. Para sa akin, kakaiba. Kakaiba itong si Jinky kasi sa katagal ni Bong na naglakbay sa mundo ng pagiging taong grasa, ilang mga panahon na talagang ang buhay, pag-ibig niya ay ups and down. Akala natin okay na, tapos biglang bababa. Then all of a sudden mga idol, eto na, makikita niya si Jinky. Dalangin ko mga idol na sana bumalik na si Bong. Kung maririnig man ito ni Bong, itong ating reaksyon, sana Bong, wag mo nang pahirapan si Jinky. Marami ang nagsasabi sa comment section na sana daw ay wag pilitin ni Mr. Ka-Business na itandim o erito si Jinky kay Bong. Sa usaping yan, final na po na sinabi ni Mr. Ka-Business na wala na sa kanya ang bola. Kumbaga si Jinky na po ang nagdedesisyon. At sa pagkakataong ito, irespeto natin ang pag-ibig na namumutawi sa puso ni Jinky at ganoon din po kay Bong. Kasi una po sa lahat mga idol, sila po ang magdadala. Sila po ang magdadala ng kanilang relasyon. At naniniwala ako na may pagkakataon o kailangan din bigyan natin ng pagkakataon na makita ang pagbabago ni Bong. Alam niyo, kung magkakaroon talaga si Bong ng perfect na relasyon, katulad nitong nangyayaring ito, kung makakabalik si Bong at talagang mag-aasawa, ako mga idol, naniniwala ako na magbabago si Bong. Kasi yan din lang naman ang hinahanap niya. Yan din lang ang kanyang inaasam-asam. Ang pagkakagandahan dito mga idol, kasi nauunawaan ni Jinky yung bawat sitwasyon sa buhay ni Bong. Mula doon sa pagiging taong grasa niya, tanggap niya yon. Pangalawa, yung behavior ni Bong. Kasi talagang inuna na sa kanya ni Mr. Ka-Business na unpredictable yung behavior ni Bong. Unpredictable yung kanyang mga galawan. May pagkakataon talaga na pwedeng mangyari muli ang ganitong sitwasyon. Pero anong sabi ni Jinky? Tuturuan ko siya, dadalhin ko nga siya sa Samar para matuto. So andyan yung unconditional love ni Jinky na ibibigay niya para i-guide siya ng tama. At talagang isasabi ni tawa niya ang nagustuhan ko yung sinabi niya na naniniwala siya na magbabago si Bong. Yun ang pinaka-importante sa buhay. Kasi kung magmamahal ka sa isang tao, nandiyan yung belief mo na kaya mo siyang baguhin sa pamamagitan ng pagmamahal na ibinibigay mo. Yan ang magiging guide para mas lalo mo pa siyang maunawaan. Kita mo yung sitwasyon. Napakahirap yun. Bagong taon, iiwanan ka ng taong minamahal mo. Mula ka sa trabaho, lumabas ka, naniniwala ka magsasama kayo, then all of a sudden nawala siya. Pero ano yung puso niya? Ano yung damdamin ni Jinky? Still andun pa rin Nandun pa rin yung kanyang pagmamahal, nandun pa rin yung pag-ibig, andun pa rin yung kanyang paniniwala. Importante mga idol is yung kanyang belief sa kanyang sarili na, yes, kailangan ako ni Bong. Yun ang pinaka-importante. Yun ang tinatawag na pag-ibig na walang maliw.
Nakita natin yan kay Jinky. At alam niyo po, sa sitwasyong ito, sana kung makakabalik si Bong at tuluyang magkikita sila, I do believe malaki ang pagbabago talaga. At si Jinky, naniniwala ko na si Jinky ang magiging gabay ni Bong. Kasi katulad ng binigay na unconditional love na Mr. Ka-Business, kung sinukuan nila si Bong, ano ang mangyari sa kanya? Di po ba? It is because of unconditional love. Hanggang sa kasalukuyan, kahit bumabalik si Bong sa ganyang sitwasyon na nagiging pasaway siya, andyan pa rin yung pag-ibig nila Mr. Ka-Business. At yan ang pinaka-importante, the unconditional love. Pangunawa sa mga viewers actually, minsan din natin maunawaan di ba? Ini-isbal si Bong, bitawan na yan. Alam niyo po, maswerte tayo. Kasi meron tayong mga magulang na nakagisnan. Meron tayong bahay na natutulugan. Pero si Bong, biktima siya ng mga nakaraan. Ang kanyang nakaraan ang bumabalot sa kanyang kaisipan. At kapag dumadating po ang punto na yan, naaalala niya, doon papasok ang depresyon. Kung kaya nagkakaroon siya ng mga hakbangin, na alam ko naman ay talagang ayaw din sana niyang gawin. Pero hindi niya nalalabanan ang depresyon. Ang kailangan para kay Bong ay isang atensyon. Atensyon na magtuturo at tutulong sa kanya para tuluyan niyang makalimutan ang kanyang nakaraan. Magiging maganda rin dito kung along the way na andyan na sila ni Jinky is patuloy na siguro si Bong patingnan na sa mga psychologists para mas lalo siyang magabayan. Pero above all, the best na magpapabago kay Bong is yung pag-ibig na namumutawi sa puso ni Jinky. Yun lang naman ang pinaka-importante, yung pag-ibig na namumutawi sa puso ni Jinky. Yun ang pinaka-the best na mag-uudyok para baguhin si Bong. Sobrang kinilibutan ako doon sa statement na yan. Nung pinanonood yung mga idol, inulit-ulit nga po yung reaction video ko Dapat kahapon pa. Pero inulit-ulit ko yung pakikinig. Alam nyo kung bakit. Ang sarap pakinggan. Nasa hinaba-haba ng panahon, may isang Jinky na talagang nagbitaw ng isang pangako na totoong mamahalin niya si Bong. The unconditional love. Humanga si Mr. Ka-Business doon. Actually, pinapaliwanag niya ni Mr. Ka-Business kay Jinky yung lahat ng mga senaryo Para walang sisiyan. Dahil nga sa comment section, di ba? Ang dami sa comment section. Ang daming mga kung anong mga sinasabi against kay Bong. Pero pinaintindi ito ni Mr. Ka-Business. Upang sa ganun ay kumbaga ano man lang mangyari, hindi masisi at malagay sa balag ng alanganin si Mr. Ka-Business sa desisyong ito. Pero ano po ang naging desisyon ni Jinky? Pinaglaban pa rin niya yung pag-ibig nila ni Bong. Yun ang pinaka-the best. Sana po, dalangin natin mga idol na makabalik na si Bong. At abangan natin kasi sabi naman sa kanyang pangako, before sa deadline na binigay ni Jinky ay babalik siya. Marahil mga idol, naghahanda din si Bong. Naghahanda din si Bong para sagutin ang mga katanungan na pwedeng ibato sa kanya after na magkita sila. Pero, excuse me, may info mga idol, may comment sa akin, si Ate Ninette na, ayan na si Bong. Mga idol, inano natin, stop tayo sa Let My Music. May info po mga idol na naligo na daw si Bong, nagbihis na at ready na. So hopefully mga idol, one of these days ay masilayan na natin siya sa Ka-Business House. Sa akin lang, sa ating mga followers, sa mga nagmamahal kay Bong, kalma lang tayo. Sa lahat ng mga nawawala ng pag-asa, sa lahat ng mga nambabas para kay Bong, minsan, kumbaga, i-relax natin ang ating sarili. Huwag natin pangunahan ang pagkakataon. Marami ang hindi sang-ayon. O mayroong mga hindi sang-ayon, wag na sanang matuloy kasi kawawa lang si Jinky. Alam mo, hiramin ninyo ang puso't damdamin ni Jinky nang maunawaan nyo kung bakit. Ganun na lamang kamahal niya si Bong. Mga idol, ako po si Taong Gala. Sana po ay pa-follow ng page ng Ka-Business, Ka-Business Official, and of course si Papa Dins. At siyempre isama natin mga idol ang ating mga kagwang at ganoon din po mga idol ang ating mga Ka-Business reactors. Sana po mga idol, huwag niyo pong kalimutan, Taong Gala.
Maiba naman tayo sa ating reaksyon. At this moment, nandito tayo, umagang-umaga, sa gilid ng balaisdaan ng Hagunoy.